Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Isang mapagpalang umaga kapatid. Ako si Mina Chua from CRC Queen Daughter Church, Bacoor, Cavite. Samahan ninyo po kami sa ating programang Tinapay Mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating debosyon sa salita ng Diyos. Ngayong umaga ay matutunghayan natin ang salita ng Diyos sa Book of Judges, chapter 11, verses 4 to 8. At ang title ng aking pag-aaralan ay The Elders of Gilead Call Upon the Leader of Jephthah. Ngunit bago po tayo magpatuloy, tayo dumako sa panalangin. Panginoon, muli kaming lumalapit sa iyo ngayong umaga. Nagpapasalamat sa pagkakataong ito na magkatipon-tipon para sa tinapay mula sa langit. Dalangin namin na ang inyong banal na espiritu ang siyang manguna sa atin sa sasabihin. Open our hearts, Lord, upang manawaan namin ang kwento ni Jephthah at ang mga elders ng Gilead. Gamitin mo po ang bawat salitang bibitawan ko upang maging kalakasan at inspirasyon sa akin mga kapatid. In Jesus' name, Amen. Ang title po ay The Elders of Gilead Call the Leaders of Jephthah. Basahin po natin ang Hukom, chapter 11, verse 4 to 8. After ng ilang panahon, nakipaglaban ang mga Amonita sa mga Israelita. Nung nangyari yun, pumunta si Tob ang mga leaders ng Gilead para sunduin si Jephthah. Sinabi nila sa kanya, sumama ka sa amin at ilid mo kami para malabanan namin ang mga Amonitas. Pero sumagot si Jephthah, di ba ayaw na ayaw ninyo sa akin? Pinalayas ninyo pa nga ako sa bahay ng tatay ko. Tapos ngayon may problema kayo sa akin kayo dalapit? Sinabi nila sa kanya, narito kami ngayon kasi gusto namin samahan mo kami labanan ang mga Ammonites. Tapos ikaw na ang magilid sa lahat ng taga Gilead. Praise God. Ang kwento ni Jephthah sa Hukom Judges 11:4-8 ay isang makapangyarihang paalala tungkol sa pagpili ng Diyos at ang kahalagaan ng pagkupakumbaba. Ang title po nito ay The Elders of Gilead Call Upon the Leadership of Jephthah. Ang konteksto, ito pong background, bago tayo pumunta sa verses 4-8, mahalagang malaman na si Jephthah ay anak ng isang babaeng bayaran. Tinatawag po natin ito ay prostitute at tinaboy siya ng kanyang mga kapatid sa ama. Siya ay tinuring na outcast, ngunit sa gitna ng kanyang paghihirap, naging mahusay siyang mandirigma sa lupain ng Tob. Sa verses 4-5, ang kagipitan, the crisis. Nang naglaon, sinalakay ng mga Amonita ang Israel. Dumating ang panahon na ang Gilead ay nasa panganib dahil sa pagsalakay ng mga Amonita. Dito natin makikita na minsan pinahintulutan ng Diyos ang crisis upang mahanap natin ang tamang solusyon at tamang tao. Sa verse 6, ang pananawagan, sinabi nila kay Jephthah, halika, pamunuan mo kami laban sa mga Amonita. Ang mga taong nagtaboy sa kanya noon, sila rin ang lumalapit sa kanya ngayon. The very stone the builders rejected has become the cornerstone. Ang kasanayan ni Jephthah bilang magdirigma ay kailangan na nila ngayon. Sa verse 7, ang prangkang tugon and the honest response. Ngunit sabi ni Jephthah, hindi ba't kinapupuutan ninyo ako at pinalay sa bahay ng aking ama? Ba kayo lumalapit sa akin ngayon? Kayo ay nasa panganib. Dito pinakita ni Jephthah ang realidad. Minsan, ang mga tao ay naalala lang ang tulong kapag ipit na sila. Ngunit mapapansin natin na hindi nagtanim ng galit si Jephthah na nauuwi sa pagtanggi. Hinahanap lang niya ang katotohanan. Sa verse 8, ang pagkukumbaba ng mga matatanda, the elders' humility. Sumagot ang mga matatanda ng Gilead, ito ang dahilan kaya kami malapit sa inyo. Inaamin namin ang mga elders na kailangan nila siya ang magiging head o pinuno ng buong Gilead. Ito ay isang act of repentance and recognition. Kinikilala nila na ang leadership na kailangan nila ay nasa taong minaliit nila noong araw. Mga aral at application po. God uses the unlikely. Pinipili ng Diyos ang mga
mga hindi inaasahan. Si Jephthah ay biktima ng kanyang nakaraan at ang kanyang pamilya. Pero hindi iyon ang naging hadlang para gamitin siya ng Diyos. Huwag nating hamakin ang ating sarili o ang ibang tao base sa kanilang background. Leadership is a call to service, not just status. Tinatawag si Jephthah hindi para iligtas ang bayan. Ang tunay na leader ay lumilitaw sa panahon ng crisis. Number 3, humility in seeking help. Pagpakumbaba sa pagtulong. Ang mga elders ng Gilead ay nagpakumbaba. Minsan kailangan natin aminin ang ating pagkakamali sa nakaraan para makamit natin ang tagumpay sa hinaharap. Para po sa ating closing statement, ang kwento ni Jephthah at ang mga elders ay nagtuturo sa atin na may plano ang Diyos ay mas malaki kaysa sa ating mga pagkakamali o rejection. Kung ikaw ay pakiramdam mo ay outcast o hindi pinahalagaan, tandaan mo na may tinakdang oras ang Diyos kung kailan ang inyong talento at katapatan ay gagamitin para sa kanyang kalwatian. Purihin ang salita ng Diyos. Tayo po ay manalangin na sa ating pangwakas. Praise God. Dakilang Diyos, salamat po sa mensaheng inyong ibinahagi sa amin ngayong umaga. Naway baunin namin ang aral ng pagkumbaba at ang katotohanan. Ikaw ang nagtaas sa mga minamaliit ng lipunan. Lord, teach us to be humble like the elders of Gilead who recognize their needs for help and give us the courage of Jephthah to step up in leadership when the call arises. Dalangin namin na ang bawat isa ay maging instrumento ng paghilom at tagumpay sa aming sariling mga pamilya at komunidad. Pagpalain mo po ang buong maghapon namin at ingatan mo ang bawat kapatid na narito ngayon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat po sa pagsasama sa kabahagian namin sa pagsama ng tinapay mula sa langit. Lagi po natin pagbulay-bulayan ang salita ng Diyos at ating ma-share din po upang sila din po ay mapagpala. Maraming salamat at magandang umaga.